Kaya wala akong masabi sa embassy kasi malaki na yung pero hindi papayag ka sana sa akin. Yan na, pinapasok ko na sila eh. Set na po ba nasa labas? Dahil na sa powers. Pero dati mas marami. Ay, yung mga presidente, walang hindi pwedeng ating mga official ko lahat. Ako po, ang mga lahat po ang tayo po ang dito. Okay. Please relax na po tayo. Para lahat ng chapter noon, tayo lang ang nakukumpay. Ang dami pa po mga nakating buwan. Tapos meron pa kayo official photographer din. Magawa na kayo dito. Maganda kayo sa yes. Go ahead. Thank you, partner. Kasi baka si Sierra no, nababanggit ko lang kasi makalimutan ko na agad yung pangalan. Nakalimutan ko na agad ang pangalan. Kinuha niya na ako itong kila Akay. Ano, RGB RGB lang. Walang kwenta. Mga siguro pa ni Josa. Kada makikita mo, mamano ka. Ito mamano mo kahit mataas na pa. Bawal sa amin yan eh. Okay lang yun. Sa lahat po ano, ngayon po lang natin. Oo, nagmamano ka sa pero kung Marshals, all set na po ba tayo na? Pasok po po na. Narito na po sa inyo. We will start our program now. Okay? Hindi ko muna isang uniforme kanina ha. Ano, Ayan. yung 40. Magandang hapon po sa ating lahat. Sukat. Video ka? Sa ating from our officers, Magkano to? our members, and guests. Magandang araw sa inyo. Ah! Welcome po sa ating first regional assembly ng 2026. Alright, with the teamwork makes the dream works. Okay, so to begin with, we will start with an invocation.
Pag naikot na sila, pakigan. Starting from the Christian prayer, Oo. let us all stand and feel the presence of the Lord Pagpasok nila dito. before. Let us all stand up. And then po natin mag-present ang ating Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Please remain standing. Ladies and gentlemen, our national anthem. Ano nga iikot? Ang pambansang awit ng Pilipinas.
recitation of our preamble. May we call on partners Sophia. Let us all raise our right hands for the recitation of our preamble. Members of Community Investigative Support, imploring the aid of divine providence in order to establish an organization that shall embody our aspirations and ideals, enhance public interest in the preservation of peace and order, promote the general welfare, encourage the cooperation of the members of the community and secure to ourselves the blessings of independence, peace, justice, equality and blind, our commitment to this end. Do hereby proclaim and promulgate the Constitution and bylaws. Okay, thank you very much. Please be seated. Okay, to move forward and to proceed with our program for today's First Regional Assembly 2026. May we call on our very own Regional President Enson Estorque for the opening remarks. Round of applause, please. Hello. Thank you, Sec. Magandang hapon po sa ating lahat. So sa ngayon po ay First Assembly for 2026. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga president, sa lahat ng officer, member, at sa ating country president, at sa ating SDLP, Chairwoman, at ang ating pong speaker sa araw na ito, si Sir Christopher at si Ma'am Natalie sa pag-ibig po. At maraming salamat po sa lahat ng mga ng chapter na narito sa oras na ito, sa mga nag-prepare po ng food, nag-prepare po na itong decoration. Maraming salamat po. At maraming salamat din sa aking bagong vice. Ito po ang aking bagong vice, si Vice Gine. At nariyan din po ang aming bagong regional secretary. Ayan po ang ating bagong regional secretary, si Parken. At narito rin po yung aming magandang PIO, si Mark Cristina. Ayan. Ayan po. So lahat ng mga komite sa aking chairman ng sports, pwede ko sa chairman ng sports natin, si Chairman Montenegro. At ang kanyang deputy, si partner, si Chairman Gary. Nasa si Chairman Gary? Ayun, dati rin po yung chairman, kaya chairman po tawag ko sa kanya.
At sa lahat ng food committee, at lahat po decoration committee, maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat sa panguna, sa Aling Marshall, kay partner Ruben Del Monte, at sa kanyang deputy, si partner Antonio. Maraming salamat sa pagsisikap ninyo na sagawa ng volunteer sa araw na ito. Alam kong talagang nagsakripisyo kayo para magkaroon ng volunteer sa araw na ito. Alam ko yan. Pinagpapraktisan nila nilang gabi. At nasa katunayan, kakagabi po namin na-provide yung mga ginamit na yan. Bago po nilang pinabili. So, maraming salamat po sa lahat ng Marshall at sumikap at sa lahat din po ng mga natambag para mabili po yung mga plug natin at saka po. Maraming po salamat sa inyo lahat at hindi ko na po papakabaan at ibibigay ko na po ating microphone sa ating MC kay Sek Nelson. Sek, thank you. Thank you very much, President Edson, the finance survey. Ang opening remarks sa araw na ito, ating regional assembly. And to move forward, we will be having an introduction of our guest speakers. Namely, let's also welcome Ms. Natalie Timbrevilla, our Pagiging Plans Service Officer. Magandang hapon po sa lahat. On behalf of Pag-ibig Man, kami po ay nagpapasalamat sa CIS, lalo na po kay President Edmond, for giving us this opportunity na may pabot po sa inyo kung ano po yung programa ng Pag-ibig Man. As well as kay Ceci po na lagi na po kami invite doon po sa mga programa in Empowering OFW doon po sa MW office. So, ano po ba yung ibig sabihin ng Pag-ibig Man po sa inyo? Pag naririnig niyo po yun, what comes to mind? Sorry? Savings and loans, tama po. Ang agency po namin ay Home Development Mutual Funds, or mas kilala po siya sa tawag na Pag-ibig Fund. Is a government agency na may dalawang magkasing importante mandato po. The first one is the Provident Savings, and the other one is home financing. So, kung sinabi natin Provident Savings, ito po yung tinutulungan po tayo ng ating gobyerno na magkaroon ng ipon po sa abot kaya ng kagustuhan po natin na mag-ipon. At ang isa naman po is the home financing. Tinutulungan po tayo ng ating gobyerno na ipaabot po yung ating magkaroon po ng sariling bahay na disente at abot kaya po. So bilang isang OFW, bago po tayo mag-abroad, for sure kumukuha po tayo ng OEC. Nandun po lang sa pagkuha ng OEC, meron tayong binabayaran ng OWA, PhilHealth, and Pag-ibig contributions. So doon pa lang po, sisimulan po tayo maging miyembro ng Pag-ibig Fund. Sino po dito yung nagtrabaho sa Pilipinas bago po nag-abroad, inakatasan po tayo dun sa sahod po natin. That was 100 pesos before sa sahod po natin, and then counterpart po yan ng ating employer. So, ano po ba yung programa ng Pag-ibig Fund? First one, we have the regular savings. Medyo kapag lang po yung flyers, dadagdagan ko na lang po, napapadala ko kay Ma'am Ceci. Ano po ba yung regular savings? Dito po napupunta ang ating contributions na hinulol po. So, ang minimum po nito is only 200 pesos para sa isang OFW. Ito po ay mandatory. Sabi mandatory, supposed to be tutulugan po natin ito buwan-buwan kasi ito po ay kumikita. So, ang pera po ninyo na hinulog na 200 pesos per month, ito po ay lumalago through the annual dividend. So, ganitong dividendo taon-taon at ito po ay tax-free. So, lahat ng hinulog po ninyo, sumala pa lang nung nagkagawa tayo sa Pilipinas or nagkuha tayo ng OEC, doon po yung
pumupunta. So, basically, ang ipon po na hinulog sa regular contributions pala, hinulog sa regular savings ay ipon ninyo na pinapalago ng pag-ibig fund. Ang pera po dito, it keeps our membership active. So, say for example, matagal na siyang hindi nakatulugan. Walang problema po, start na lang po tayo ngayon 2026. Regardless kung ilang taon man siya hindi nakulugan, magsimula na lang tayo ngayong 2026. And most importantly, yung mga paunang hilog po ninyo, andun lang po yun, hindi yun nawawala. Pagkos kumikita po kayo ng dividend taon-taon. So since this is a provident savings, kailan pa siya natin mawi-withdraw. So yung pera natin sa pag-ibig fund, nawi-withdraw po yun. The first one is maturity. Pag sinabi natin maturity, dapat ang isang miyembro ay nakabuo po siya ng 240 months. Okay? So, ilang taon na yun? Last 1 year ng continuous na pagtulong. Kasi for example, isang miyembro nagtrabaho po siya sa Pilipinas. Nagsimula siya mag-work at age of 22, hindi siya nawalan ng work at the age of 42, lahat ng hindi sa pag-ibigwan ay pwede na nang ma-withdraw. So that's maturity, 1 year. Okay? The next one is retirement. So retirement age po natin sa Pilipinas ay 60 being the optional and 65 being the mandatory. Regardless kung hindi nyo nabuo yung 240 months, but then you're already 60 years old, pwede nyo nang makuha. So say for example, nagtrabaho kayo sa Pilipinas for 10 years, and then nag-abroad, hindi nahulugan na ang pag-ibig fund ng 15 years, and then nag-contribute ulit at the age of 55, yes, makukuha niyo po lahat ng ipon niyo from the very beginning na kayo naging member, and then hulog po niyo starting from 55 when you reach the age of 60. So that's retirement. And then the other one is, kung ang isang OFW po ay magmamigrate na po siya doon sa country na eventually ay mag-change na po siya ng nationality. So bago pa man po siya pumunta sa country na yun, pwede niya kunin ang kanyang ipon sa pag-ibigan dahil po yun sa permanent departure. Contributions sa membership kasi sa pag-ibigan, open lang po siya sa lahat ng Filipino citizen. Kasi for example, na naging buwan na po siya ulit at wala pa siya 60 years old, pwede po siya mag-enroll ulit sa pag-ibigan. So pag ang isang miyembro po ay namatay, so yun yung pinakalasa po natin na pwede makuha po yung contribution. Sino po ba yung makakakuha ng contribution sa isang member kung siya po ay namatay na? Ang pag-ibig fund follows Family Code of the Philippines. Kung ang isang member ay single, may anak, ang beneficiaries po niya ay ang kanyang anak. Pag isang member naman ay single, walang anak, ang beneficiaries po niya ay ang kanyang mga magulang at lahat ng kapatid. Pag ang member naman po ay legally married, kung sino man po ang may hawak ng mga legal documents, sila po yung magiging beneficiary ng member. Okay? So basically, the regular savings, lahat ng hinihulog po natin, simula tayo naging member sa Pilipinas, at ito ang dito natin ngayon sa OFW, dito po siya napupunta. Ito po ay may kita, taon-taon, nagkakaroon po siya ng dividends with tax-free, and ito po ay na-withdraw. So say for example, ang isang membro, bayad na siya until December. Meron siyang extra pera na hindi na kailangan, pero gusto niyang kumita, pwede siya mag-enroll sa MP2 or ang Modified Pag-ibig 2. Wala ka na slide. So yung MP2 po natin, ito voluntary contributions po. So pag sinabi natin voluntary, hindi siya kailangan hulugan buwan-buwan kagaya ng regular savings. Kasi ang MP2 naman po, meron na po itong maturity na 5 taon, kumikita po siya ng dividendo a little bit higher kumpara sa regular savings. And ang minimum contribution naman mo ay 500 pesos per remittance. So pag sinabi natin per remittance, pwede nyo po siyang hulugan araw-araw, linggo-linggo, isang beses isang buwan, or kahit isang beses lang po. And then aantay nyo na po, lumita po ng taon-taon, mawin-withdraw nyo na po siya after 5 years. So that's MP2. Now, punta naman po tayo sa housing loan. Okay? So, sa housing loans naman po, lahat ng active
member pwede po mag-avail ng housing loan. Magkano po yung pwedeng ma-loan? 6 million pesos. Okay? So, ang requirements na po nito is meron po tayong at least 24 months na contributions dun sa regular savings. Wala pong edad 65 si member. Babayaran mo po ito hanggang siya mag-70. Ang interest rates naman po nito ay flexible po siya. So, kayo po mismo na member ang pipili kung ano po yung interest rates suited po sa inyo. Wala po siyang prepayment. Ibig sabihin, pag nag-loan mo tayo ng say 1 million, buo po natin makukuha yung 1 million, hindi po siya, wala po siyang kaltas. Okay? So, ano po ba yung requirements po natin? Hanap po muna kayo ng bahay. Kasi usually, ano po is, mag-a-apply ako ng loan, pupunta sila sa pag-ibig, akala po nila yung pag-ibig yung magbibigay ng bahay, hindi po. Bahay mo po yan. So, kung saan po kayo convenient na titira, your life, doon po kayo mag-inquire, tapos pupunta lang po kayo sa amin para i-assist po namin kayo sa housing loan. Okay? So, by the way, ang ipon po pala natin sa regular savings, pwede po natin siyang hiramin as cash loans. Okay? So, if for example, meron kayong dahilang pangangailangan, like disability or hospitalization, or anything, ang tulong po niyo sa regular savings, pwede po natin hiramin pansamantala through cash loan. Pwede po kayo mag-apply online, kung meron kayo gayong Smart Plus, or pwede rin po kayo mag-apply dito sa akin, sa embassy or sa MWO. I-deposit po natin yan sa inyong mga bangko sa Pilipinas. The third one po is the virtual pag-ibig. Ano po yung virtual pag-ibig? Ito po yung access ng lahat ng miyembro, na lahat ng records po niya sa Pag-ibig Fund. So basically, it's just like having a branch of Pag-ibig Fund 24/7. Kasi kung may virtual pag-ibig po kayo, makikita niyo po magkano na yung income nyo. May the last time na natulog po kayo, magkano na po yung kinita ng pera nyo. Kung meron kayong cash loan, pwede nyo babayaran through virtual pag-ibig. Pwede nyo rin bayaran yung contributions po ninyo. Pwede rin kayo mag-remit ng MP2. At pwede mo kayong magbayad ng housing loan through the virtual pag-ibig. So all you need to have is your pag-ibig ID number and the Philippine roaming number for the OTP. So kung wala naman kayong Philippine roaming number, pwede kayong gumamit ng dalawang email na magkaiba ko yung domain. So, yan po yung mga services ng Pag-ibig Fund. So basically, ang services po namin ay tinutulungan po ang mga OFW na magkaroon po ng ipon para sa sarili. Kasi pag-ibig po ito sa sarili natin. Like say for example, the minimum is only 200 pesos per month. Hindi po tayo limited po doon. Pwede nyo siyang lakihan as much as you like kasi magkano po yung pagmamahal sa sarili po. Para pag-edad po natin 60, meron po tayo ipon para sa sarili din po natin. Kung meron po kayong katanungan po sa akin, inquiry, let's say for example, kailan po kayo last ng tulog, pag-fill out po ako ng forms na ito, with your name, birthday, and cellphone number po, i-assist po kayo sa Sunday. I will send you your Pag-ibig ID number po. Para at least alam po ninyo kung paano ulit para po kayo ng contribution sa Pag-ibig po. Thank you po. Kanyang inspirational messages. Maraming po salamat. Makuha po natin ulit at kung may mga katanungan po tayo, pwede rin po tayong mag-fill up ng kanyang form as what she said, and also in our virtual membership through online, right? No? Through website. Ayan po, pala po. Okay, so out of that minimum contribution, pwede po rin po tayong mag-increase ng ating contribution para lumaki ang ating expected Yes. Isang question na rin po ma'am, doon sa housing, what if for example sa probinsya, meron akong bakating lote, ang problema ko lang is yung funds para itayo yung bahay.
So, applicable pa rin po ba yan sa housing na yung pagpapagibig? Yes po. Bali, ang i-a-apply po ninyo is house construction. Okay? So, sa housing po natin, hindi lang po tayo limited po sa developer. Sa inyo po, sir, since sa inyo naman po na-apply, pwede po kayo mag-apply ng house construction. Okay? And then, i-a-approve po natin yun according po dun sa amount na i-a-apply. Hindi po siya kailangan. Ang pinaka-basic lang po na kayo na i-a-apply po nyo is i-title po siya. Okay? And then updated po yung year po natin and then yung tax declaration. May pagkakaiba lang po kasi sa pag-a-apply ng house construction. Ang release na kasi ng title nito is trances. So, kung mag-a-apply po tayo ng, for example, ng 1 million house construction, dapat yung 40% po nun ay nakatayo na po siya bago kayo nag-evaluate ng housing check. So, laging tatandaan na house construction and house renovation, magpapaluwag po talaga na tayo ng at least 20% ang yung gagawin. Okay, thank you po for the clarification. Ayun, mga partners, lalo na po sa mga nakaupo sa likuran, mga partners, makinig po tayo. Huwag po natin sasabayan ng ingay natin yung nagsasalita po dito sa harapan. Dahil po, kung ayaw po natin makinig, huwag na lang po natin sabayan ng ingay. Dahil ang ibang mga kasama natin dito ay gustong makinig, gustong matutunan, gustong malaman kung ano yung mga programa na ipinapaliwanag po sa atin dito ng ating mga guest speakers. So sana maglaman po yung mga nakaupo sa likod, sa mga gilid-gilid, iwasan po natin magsalita ng malakas dahil hindi po naiintindihan yung ipinapaliwanag po dito sa ating harapan. So sana po this will be the last reminder for everyone. Makinig po tayo mabuti. And of course, palakpakan po natin ang pag-ibig. Ang ating guestos, mga kayo na nandito po pinaliwanag sa atin. And of course, nagawa naman po ang isa sa mga guest speaker natin ay papakilala naman ni Sir Nelson. Okay, thank you very much, Ate President. Okay, all marshals, please. May mga tanong po tayo? Pwede po tayo mag-open forum dito. Baka may mga questions po kayo kasi kanina ang itinanong ko kay ma'am is kasi nang sa housing na kailangan maghanap tayo ng bahay o house, then yun ang i-apply natin sa pag-ibig. So ang tinanong ko kanina, what if ako mismo ang may lupa, makanting lote, ang kailangan ko lang is yung construction, yung pondo para sa construction. Which is ipinagawa ng kanina ni ma'am, kung nakinig tayo, is meron din programa ng pag-ibig for construction and meron tayong dapat bayaran ng contribution na 20% doon sa kabuuang magagastos. Tama po ma'am? Yes. So hindi naman po, pwede po tayo magpatayo ng bahay natin. Marami sa atin dito ang inabot na ng ilang taon. Sino dito yung matagal na pero wala pa rin bahay sa Pilipinas? Okay, wala gusto umamin? Sunod-sunod lahat tayo may sariling bahay sa Pilipinas. Okay. So, yun naman po, kung may mga questions kayo, before we proceed to the next topic, ipakiakan naman po yung mga kamay natin kung may gusto ka magtanong about pag-ibig. Yes, Sir Pres Ali. Ayan, may katanungan. Pres Ali, makinig po nga. Magandang hapon po. Ma'am, may katanungan lang po. Sa pag-ibig kasi all throughout the Philippines, so meron bang designated website or domain or platform yung pag-ibig na makikita namin yung mga foreclosed property para makapag-appeal kami doon
Kung gusto namin yung lugar na yun, meron ba kayong mga housing doon, saan namin makikita yun para kahit naman sino makapag-browse or makapag-avail doon sa mga property costs. Ay, okay. Sino po yung flyers ng housing loan? Pwede niyo po i-scan yung QR code na to. Ang lahat po ng programs ng housing loan, makikita po ninyo dito. Meron tayong expanded 4PH. Acquired assets po yun, sir, yung tinatanong nyo. So, yun yung kahanapin po ninyo. And then, meron tayong regular na housing loan. So, kung ang hanap po natin ay yung mga foreclosed properties, bibili na po natin yung acquired assets. And then, yung lalagay po natin kung saan lugar po, makifilter po natin yun according po doon sa region sa Pilipinas. So, foreclosed properties, na-advise po namin na bago po tayo mag-bid, bisitahin niyo po muna, mag-ocular inspection po kayo kasi as is where is po. So, kung meron po nakatira po doon sa bahay ngayon, kung sino man po yung winning bidder, siya po yung magpapaalis. So, make sure before we bid for the assets, ocular inspection po. Alright, thank you very much. No? Meron po ba ibang katanungan? Una po kayo Maria. Kayo? Magandang hapon po sa inyo lahat. Meron po akong katanungan kasi po, sa Pilipinas meron po pag-ibig. 2 years na po ko yung umulan at saka yung MP2. Ngayon po pa napigil po ng isang taon higit, pwede po ba ituloy ko ng mga Yes po. Bali, sa palibukan po, ang mga taon na hindi na siya nahulugan sa regular savings at saka sa MP2, hindi mo na kailangan balikan. Okay? So, mag-start na lang po tayo ngayong April 2026 and onwards. Kasi, meron po natin, since it's earning annual dividends po, nagpo-commit po tayo ng even po pera natin from the transaction date. So, regardless kung ilang taon po yun na hindi na siya nahulugan, kaya na lang po. Yes, ma'am. Yung pera mo nandun lang siya. Pag kumikita po siya actually, kahit hindi mo na siya nahulugan. So, masasayang lang naman yung mga taon na hindi mo na siya dadagdagan kasi kung kanan yung pera mo doon, yun na din yung palalagay ng pag-bitman. So, yes, ma'am. Ngayong April, pwede ka na mag-start. So, tulugan mo siya ng April to December, pwede mo siyang bayaran ng buo at 200 or 400 pesos per month. Yes po, kaya mo na lang yung mga taon na hindi na nahulugan. Maraming salamat at madali lang po tayo ma-verify yung ating contribution sa pag-ibig basta mag-ano lang po tayo mag-login sa virtual pag-ibig sa website nila. At meron din po yung mobile application kung gusto mo yung i-download yung pag-ibig. Right? Okay. Good afternoon mga partners. So, in case po na hindi nyo pa mapag-isipan kung ano yung plan ninyo sa pag-ibig at SSS, meron pong time na bibisita naman sila ma'am sa MWO sa training natin every Friday. Magsiset po sila ng araw and then pwede po kayo makipag-coordinate kay President Sol sa regional president natin para po makapunta po kayo doon at masagot po yung mga natanong nila. Tama po ba ma'am? Okay, yun lang naman po. At least, huwag po natin sayangin yung pagkakataon sa maliit na halaga, matulungan kayo ng pag-ibigan ng SSS. Yun lang po, mga partners. Thank you. Yes, thank you. Any other questions? Baka meron po kayong gustong itanong na po kayo kaya before we proceed with other topic. Yes? Yes, second. Good morning to everyone. Good afternoon, ma'am. Ang katanungan ko po, sa personally, I was able to, meron akong POP. And then hindi ko na-continue. And then, ang suggestion po nila sa akin is, i-convert ko na lang sa MP2. But then the problem is, OFW ako, kulang ako sa time. So, dalawang beses na akong nakawin, hindi ko pa rin nakukuha yung pera. Because kailangan daw na ako yung kuha ng pera para ma-convert sa MP2. So, yun lang po yung problema sa akin na baka sa pangalawang way ko, baka hindi ko pa rin makukuha yun because of the, yung sa layo ko, sa Ifugao po kasi ako, and kailangan ko i-transact sa Bayongbong or somewhere else na city.
And hindi ko nagagawa yun. Then sabi nila kung sa long process, abutin ka ng weeks, hindi ko na maantay yun, nakabalik na ulit ako dito. So yun po yung problema ko bilang isang OFW because of the mga processing time. Lalong nabibimbing. Kaya kami, hindi pa rin ako nag-umpisa ng FP2 na talaga nung gusto mong and sabi nila, mas magandang convert ko na sa FP2. So, sa akin is, baka po pwedeng may consideration ng OFW para medyo ma-cut short yung red tape ganyan. Thank you. Ma'am, di mo na kailangan umuwi ng Ifugao? Okay. Punta ka lang sa akin sa embassy. Kasi kahit na andito pa po tayo sa abroad, pwede rin na po natin i-claim yung ating retirement, yung ating POP, at ang ating mga matured MB2 po. Special mention ko lang po si Sir Norberto Javier. Sa akin po siya nag-file ng retirement po niya last November. Hindi niya natin kailangan umuwi para i-claim lang po yung mga contributions natin na nag-mature na. Visit na po kayo sa akin sa embassy or dyan sa MWO. Just bring your original passport and your Philippine bank account and aayusin po natin. Natalie, okay, wala na po ba ibang katanungan? May isa po o dalawang katanungan dito? Wala na? Ayun, yun. Merong isa, nadulo. Park Elizabeth, pakibigay po yung microphone. Ayan, double time. Good afternoon po, ma'am. Gusto ko lang gusto ko lang po malaman na katulad ko po, matagal na ako rito, almost 20 years. So gusto ko lang po malaman, pwede dito na mag-loan. Anong loan? Cash loan or housing loan? Cash loan po. Pwede po kayong mag-file ng cash loan kahit na andito pa po kayo sa abroad. Pwede po rin po kayong i-assist po dyan. Pero ang housing loan po natin, lahat ng documents sinasabit po ng member borrower personally sa Pilipinas. Pero kung hindi po siya makauwi, mag-execute na po siya ng consularized SPA, ang representative niya na po, yung attorney in fact na po niya yung magpaprocess doon sa Pilipinas. Ang cash loan po, dito ma'am, at least 2 months before kayo uuwi, gusto niyo mag-file ng cash loan, yes, you can come sa embassy, dalhin niyo lang yung original passport and your Philippine bank account, ipaprocess natin yung cash loan po ninyo. And minsan po kasi, may nagtatanong na, ma'am, nagtrabaho ako sa Pilipinas bago ako nag-OFW, may kayuman akong loan. Hindi ko na nabayaran kasi nag-abroad na po ako. Anong mangyayari po doon? Doon pa lang sa application ng cash loan, nakasaad na po doon na in case of default, okay, hindi na bayaran yung member yung cash loan po niya is from 6 months and onwards, ikakaltas na po yun sa ipon ninyo. So wala na kayong loan, hindi na siya mag-i-interest. But then, ang matitira na lang po dun sa ipon nyo ay maliit na lang. Kaya kung mag-apply tayo ng cash loan, it's already 90% ng total contributions ni member yung binibigay para in case of default, may matitira pa siya 10%, in which the 10% is still going to earn dividends taon-taon po. So, hindi na mawala yung membership sa pag-ibig money. Thank you po, ma'am. Mga po natin. Okay, any other questions?